From breaking to judo, ngayon naman itutungo tayo sa powerlifting. This time, good morning and good afternoon. Good morning mula dyan sa Romania kung saan nakapag-akot nga ng mga medalya pati ng mga bagong national and Asian records ang ating mga bisita natin sa kasalukuyan pa rin nagaganap na World South Junior at Junior Powerlifting Championships. Bigyan natin ng pagpupugay natin silang dalawa. Unahin natin ang ating mga world champions mula po sa -43 junior si Miss Veronica Ompod. Miss Veronica, welcome to Sports Corner PH. Thank you po. And mula sa 47 kilograms, junior din, si Jessa May Tabuan. Jessa, thank you so much sa pagsama sa Zoom. Good morning. Hi, good morning and sa mga nanonood din, good morning po sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, and even good evening kasi napapanood tayo sa buong mundo sa Facebook at YouTube po namin ng Sports Corner PH. So, una sa lahat, nakaka-deserve talaga ang inyong pagkapanalo. Congratulations sa inyong natamon yung medal all dyan sa World Junior Powerlifting. Deserve mo talaga yan sa inyong dalawa. Tapos time tayo na makapag-usap kayong dalawa sa amin. At excited na kayo makauwi na ng bansa natin, dala mga bitbit at baon yung mga medalya. Pero bagong lahat, kamusta na po kayo? A day after manalo ulit kayo ng mga medalya at na Asian records dyan sa classic category. Nikay ko muna. Um, okay lang naman po, sobrang saya dahil nga po may naiuwi kaming medal tapos nakapag-break din po ng record. Kaya sobrang saya din po talaga namin. Kahit medyo malungkot din po dahil nga hindi kami nakapag-world record ng dalawa, pero at least nakapag-break din po kami ng Asian record. Naku, sayang eh. Yun lang. Alam mo naman si Veronica, world record holder, pero saklap nga lang at hindi nyo naabot yung dapat na world record sana, no? Opo. What about si Jessa? Kamusta na po kayo? Kahit alam natin isa lang yung nakuha Asian record, at least very proud ka pa rin sa inyong newest achievement mo. Sobrang saya din po kasi kahit na isang Asian record lang yung nakuha ko, at least pinakita ko yung best ko. Kahit na hindi ako ganun kagaling sa tingin ng ibang mga tao, at least nagawa ko yung makakaya ko, and pinakita ko din yung kung ano yung nararapat para sa Pilipinas. And also, hindi ako sumuko kahit na alam kong malalakas yung mga kalaban ko. Talagang nilaban ko siya. And sobrang saya din kasi ito talaga yung laban na talagang naging masaya ako kasi hindi ko talaga akalain na sa sobrang lakas ng mga makakalaban ko, may matatalo ko pa rin sila and makakapag-medal pa rin po kahit na napakalabong magka-medal. Though, sa overall talaga actually, sa nominations, pang fourth place lang ako. Pero grabe, umabot ako ng first place sa bench press, then third place naman sa total. So, sobrang sayan talaga niya. And worth it kasi talagang nabuhos namin lahat ng galing namin, napakita namin lahat ng galing namin, paghihirap namin sa ensayo. So, ayun lang po. By the way, sina Veronica at si Jessa, mga suki natin sa Sports Corner PH, kada international competition na sinasalihan, binabalita natin. Lagi natin sila nauugnay, especially si Jessa na napicturean pa ni Francis Lumaan ng PSA Awards din, yung inabot niya yung Tony C. Dio Award that time. And kayong dalawa, sabihin natin mga top powerlifters na yon. The other one, si Joyce Jill Babaton, na alam natin ay world and Asian champion na yon. Primarily, ito na siguro yung pinaka-highest na achievement ninyo so far sa inyong career. At mukhang may mga natitira pa kayong mga taon pa na ilalaan para sa powerlifting. Jessa, yung dalawa. Yes po sir, marami pa po, meron pa po ako natitira almost 2 years sa juniors, pero it doesn't mean na hindi ko ipapakita yung best ko, syempre. Dahil 2 years yun, mag-ensayo ako ng mas mabuti pa para makamit ko yung world record. Though kung hindi man world record, edi Asian records na lang, para naman sa ganun, sulit din yung juniors ko pag-stay ko sa juniors ng 2 years. What about si Veronica? Ang pagkakaalam ko, ito na siguro yung final year na sa juniors at mag elevate ka na sa seniors category, no?
Yes po. Last year ko na po ngayon, kaya sinulit ko na talaga yung competition ngayon na equip. Pero may ano pa naman ngayong year na raw, may laro pa naman kaming, ay may laro pa naman na sa November ng equip, kaya doon ko muna din po ibubuhos yung last junior ko. Then sa December may laro po kami sa Asian. Kaya sulit po talaga yung ano ko ngayon, last junior. Pero pagkatapos po ng last junior ko, magkukumpit pa naman po ako sa open po. Okay, sa open category, syempre. Okay, bago tayo Yes po. tumako sa assessment, or kumusta muna ang preparasyon bago yung World Juniors? Alam ko, busy kayo sa studies dahil sa pagkakaalam ko, nag-aaral pa rin kayo sa Jose Rizal University, mga athletic scholars. At naintindihan natin na, of course, kailangan natin pagsabayin yung pag-aaral, syempre, at ang training ninyo. At least on track pa rin yung training ninyo to make sure na preparado at ready na kayo pagdating ng competition day. Kwentuhan niyo sa amin yung hirap na pinagdaanan ninyo during training, Anika. Sa akin po, so medyo nababalance ko naman po siya kasi nga lalo na ako nang kakagraduate ko lang, medyo okay na siya. Parang hindi na ano yung time ko na hati sa training. Kaya medyo okay lang po sa akin. Pero mahirap din po kasi nga medyo yung sa training, on and off ka. Minsan ito maganda yung buhat mo, tapos yung itong pangalawa, hindi na. Parang makaisip ka na, kaya ko ba to or hindi? Parang worth it naman po na pinaghirapan po talaga namin. Teka nga, graduate ka pala ng JIU. Parang nasa ano na ka na, magtatrabaho ka na soon eh. Saan course ka? Po? Saan course ka sa JIU? Criminology po. Criminology. So, ang pangarap mo talaga ay maybe someday mag-enroll ka sa Police Academy at magiging ganap na police, no? Hindi po. Um, Depende pero gusto ko po talaga is BFP or either BGMP. So, pang ano na lang po, pang third choice ko na yung PNP, parang gano'n. Kung saan po ako makapasok sa Tribe Bureau po. What about Pero si first choice ko po talaga. Okay, pero talagang third choice mo yung PNP. The second choice yung BJMP o di kaya yung Blue Force, syempre. What about si Jessa naman? Kumusta yung training ninyo for the competition? Gaano kahirap ito kasabay ng mga studies? Sobrang hirap din po kasi syempre po, hindi po ito yung karaniwang competition lang na biro-biro. Ito kasi world competition kasi to, so yung preparation namin is talagang minsan araw-araw or the other day yung preparation namin. So sobrang hirap po talaga niya. Pero kahit papaano kasi napapagsabay ko pa rin yung studies ko and also as a council student ng school namin. So, para sa akin hindi naging madali yung preparation kasi naghirap din naman talaga ako sa preparation ito na hindi naman talaga tuloy madali ang paghahanda lang kasi hindi naman biro yung mga makakalaban mo pagdating sa world competition kasi when it comes to world competition, talagang doon papasok sa isip talaga ng bawat isa na malalakas yung makakalaban mo dito. So kailangan talaga pursigido ka na mag-ensayo, paghandaan yung laban. And para sa ganoon naman may mauwi kang medalya para sa Pilipinas po. So, malaman din natin yung course mo sa JIU, kung pwede. Course, Ano po ulit yun, sir? yung course niya sa JIU, sa college. Sino po? Yes, Okay. Ako po BS nursing po. So far, kinakaya naman siya kahit na talagang mahirap siya pag first year. Pero ayun naman, at least kahit na mahirap talaga siya, ipupurso ko pa rin tong course na to kasi ito yung pinaka pang third choice ko din actually sa course kasi ang pinaka main um gusto kong course sa college is yung lawyer nga. So dahil
ayun, sa tingin ko hindi pa kakayanin ng aking brain cells. So, mas pinili ko muna ang nursing sa ngayon. Okay, so criminology tapos nursing. Bagay talaga, syempre. At isa pa, bukod pa sa training, napaka-importante i-check rin yung body weight natin every time na magko-compete at a certain weight category na papasok. At kung maaari, baka hindi makaabot dun sa limit na binibigay sa mga organizers. Kaya at least, bukod pa sa training, todo bantay rin sa nutrition or diet, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Kwento niyo sa amin yung diet program ninyo. Sino ba ang nag-facilitate itong nutrition plans niyo? Si Tito Edi Torres po. Siya po yung ano sa amin, nagturo talaga ng mag-diet. Kasi dati, hindi kami masyadong marunong mag-diet. Ngayon po kasi medyo okay yung pag-diet po namin ngayon. Medyo may nababawasan pa naman po na lakas kasi nga nagda-diet. Pero hindi yung tulad po dati na sobrang ang laki ng bawas ng buhat namin ngayon, nung una. Ayun, si Sir Eddie Torres po, yung dating presidente ng Powerlifting Association of the Philippines. Speaking of Sir Eddie, bukod niya sa PSC na isa sa mga tumulong with regards niya doon sa travel, tax expenses, allowance, may mga mabubuting loob na tumutulong financially through the efforts niya ni Sir Eddie Torres na dating presidente ng PAP na kasama niyo sa delegation. Even yung kasalukuyang presidente ng PAP, si Coach Willard Capulong, tumulong din. And all those kind of individuals na sumali dun sa mga pa-auction ng mga comic books, mga lumang powerlifting books ni Coach Eddie. At yung mga proceeds, mapupunta naman sa inyo sa training ninyo at iba pa mga pangangailangan nyo. Yes po. Opo, kasi sobrang thankful ako sa effort. Kaming dalawa sobrang thankful kami sa effort ni Sir Eddie Torres. Kasi talagang yung kagustuhan niya talaga para sa amin na makatungtong kami dito sa world competition na ito, talagang ginawa niya. Pati yung pag-auction ng mga gamit niya, mga comic books, talagang Yung binigay niya talaga lahat, pati pagbebenta ng mga equipments like Titan, talagang ginawa niya lahat yun para makuha niya yung pangangailangan namin financially, para sa airfare and also para sa allowance. And also we thank also the JUFOM kasi isa din sila sa tumulong sa amin financially. Binigyan sila yung reason bakit nandito kami ngayon, and also sa Philippine Sports Commission. Kasi kung hindi din po nang dahil sa kanila, hindi kami makakalaro ng international competition every year. So we thank them so much po talaga. Nalaman ko lang yung opinion ninyong dalawa. Ano ba yung strengths and weaknesses ng mga powerlifters katulad yung dalawa to deal with it when it comes sa competition mismo, lalo na yung mga kalaban natin sa worlds, mga mabibigat, mga matitibay ang katawan, nasa kapantay na level, at of course may advantages sila sa tatlong divisions, yung strength, yung squat, deadlift, saka bench press. Especially, natitake up ninyo yung mga advices ninyo ni Coach Eddie at Coach Alan na galingan ninyo sa kabila ng mga mabibigat na mga pagsubot nga, kakayanin naman ng mga Pinay na at least ma-attain nila yung highest level ng powerlifting. Nika, ikaw muna. Pwede po pa ulit, medyo naglalag po kasi. Di po namin narinig lahat Ano na yung yung strengths and question po. weaknesses? Sorry po. Alright. Ano yung strengths and weaknesses ng mga powerlifters katulad nyo sa kabila ng medyo heated yung competition ninyo ng mga kalaban nyo sa Worlds? Ano? Strength and weaknesses ng powerlifter. Hindi ko alam. Bench? Strengths and weaknesses ninyo in every competition. Yung alam ko lang po kasi na weaknesses ko po is bench. Yung bench po. Then, yung strength ko naman talaga is medyo pantay lang naman squat and deadlift. Yung bench ko kasi parang gano'n. Kaya yun yung weakness ko po. What about si Jessa? Ako po, unahin ko muna yung weaknesses ko. It's either mentally, though may time talaga na na-experience ako ng depression kasi
dahil sa mga na-witness ko na hindi ko nagugustuhan, yung mga ganyan na Mm-mm. basta yung mga ganon. And ayun din, yung weaknesses ko din is yung also sa pagbubuhat nga is yung squat. Talagang hindi ako malakas din, inaamin ko na ngayon pa lang. Wala akong kalakasan talaga sa squat, pero dahil sa porsigido nga po akong lumakas sa squat, bench press and deadlift, talagang ginagawa ko talagang lahat para mapalakas kong bawat isa ng ito. Then yung kung saan naman ako malakas sa pagbubuhat is sa bench and sa deadlift. So ngayon, hindi ko din talaga akalain na makakabuhat ako ng 67.5 kilograms sa bench press. Kasi new PR siya for me kasi ang dating record ko for bench is 65 kilograms lang. Pero sa ano yun, sa 52 kilograms weight category. Pero ngayon nagawa ko siya sa 47 kilograms. So, ayun po yung kalakasan ko is bench and yung deadlift po. Since nabanggit mo nga yung mental health, ikaw rin, Nika, meron ka mga pinagdaanan noon na struggles when it comes sa mental health? Um, Meron po, sobrang na-down po ako. Wait lang. Nung pagkawala ni tatay, yun lang po. Ayun. Kaya yung training po kasi parang on and off, parang magti-training ba ako ngayon, tapos yung mentally na andito ka sa training pero off ka naman sa buhat, parang ganun po. Yun lang no. So, mukhang nalungkot ka noon nung namaalam na yung isang mahal sa buhay na suporta pa naman ng inyong powerlifting career. At sayang nga pala, hindi siya nakaabot nung napanood na sana mapanood naman lang sa Worlds. Kaso na lang, kinuha na siya ni Lord eh. Kahit, kahit naman po kahit hindi na po mag-ano sa Worlds. So, since yung importante ko po kasi yun yung sa graduation. Pero wala akong magagawa kasi okay na din po yun. At least hindi na siya nahihirapan ngayon. Okay, so diretso na tayo sa Yun lang po. favorite part natin, yung assessment. In overall, nakakakuha kayo ng 7 Asian records, 4 golds, 4 silver si Nika, while si Jessa, 1 Asian record, 5 golds. Yung equip nga pala, yan yung nag-akot ka ng ginto doon. Tapos tig isang pilak sa katanso. Yes, sir. What are your thoughts and assessments sa inyong performance? Unahin natin yung equip, tapos yung sa classic kagabi, lalo na kayo yung pinaka-top seed sa mga events na yon. Veronica, ikaw muna, both classic, both equip muna and then yung classic. Yung medal po ba? Yung Yung ko po kasi yung nakuha ko sa assessment niyo po doon sa equip sa classic. yung yung nakuha ko po sa yung sa equip is 3 golds, tama ba? 3 golds and 1 silver. Then naka-break po ako ng 5 Asian records. Yun yung squat, bench, deadlift. Tapos single left bench. Then yung sa row naman po is 3 silver and 1 gold. Then 2 Asian record total and squat po. Yung assessment niyo po doon sa performance? Bale, total po lahat. Ano yun? Medyo nag-lag nga dito nga si Jessa. Pero ulitin ko siguro ang tanong, ano naging assessment nyo sa performance nyo in both equip sa classic kagabi? Yung thoughts? Yung thoughts. Wala yung observation. I'm so sorry, sir. Ganyan talaga pag Sinasabi ko yung recorded pagkarinig to. ko kasi talaga namin. Thoughts niyo po dun sa Yung performance. pagkarinig po kasi talaga namin. Ikaw muna, Jess. Sige, si Jessa muna para Sorry at po, least sorry. mag-ready niya si Nika. Yung thoughts niyo muna sa inyong performance. Yung nakala ko po kasi. I'm sorry na misunderstood namin. Nakala niya kasi assessment. Assessment. Yung pagkarinig po kasi namin kung ano yung nakuha namin na medal. Sorry po. Alright, sa akin yung thoughts ko about these competitions. Unang-una sa classic, syempre, mas mahirap siya for me and for Veronica kasi mahirap yung equipment when it comes to
suit, wraps, and also benchers at saka sa deadlift suit kasi may possibility kasi na pwede ka maputukan ng ugat, ganun, or mabalian ng diaboto. So yan yung ano namin. Siguro, anda na si Nika na magbigay ng thoughts dito sa nangyari assessment. Please go! Same lang naman po kay Jessa kasi nga ay yung ano ko lang talaga is mahirap naman to talaga yung equip kasi nga magsusuot ka pa ng squat suit, bench shirt, tapos sobrang hirap po i-control yung mga gamit po. Yung raw naman po is okay lang kasi medyo sarili mo naman yung lakas. Yun lang po. Ayan, got it, got it. Approve sa akin yung answer na yan kahit alam natin may pang-bloopers na naman itong interview natin ito. Pero hindi ko yan, siyempre. That's a funny moment nga pag-atleta pag nag-record itong interview natin. Anyway, ina-expect natin na dalawa na sabihin natin sa kasabihan na malayo pa pero malayo na narating dahil bukod sa mga medalya, nakasuklit pa kayo ng mga Asian records. Kaya nung pinagtugtog kayo, nasa top podium kayo, swerte nga lang na pinatugtog nga itong national anthem natin, Tears of Joy, ika nga. Ano nasa isip niyo nung napakinggan niyo yung napatindig kayo nung kinantahan kayo ng ating pambansang awit? Sobrang saya po kasi nga syempre napatugtog yun, 'di ba? Then yung ewan ko lang yung nasa isip ko lang po kasi parang masaya na nanghihinayang kasi nga yung habol po talaga namin is world record po. Parang yung sa isip ko lang talaga namin na paano magiging masaya ba kami dahil nanalo sa ganito or malulungkot kami dahil hindi kami nakapag world record. What about si Jessa? Yan lang po. Ako din po, sa akin, yung feeling ko nang marinig ko yung national anthem natin sa world competition is ano yun, yung parang naghalo yung Mixed yung emotion. parang ganun nga, mixed emotions talaga siya kasi the last time na nag-compete kami sa world competition sa Canada, sobrang lungkot namin that time kasi hindi kami naka gold medal. Pero sa ngayon, talagang ginawa namin yung best namin para maging world champion and also para din sa Philippines. So sobrang saya talaga niya. Hindi ko ma-explain ano yung feeling. Talagang mixed emotions siya kasi for the first time narinig ulit ang national anthem natin sa world competitions through me and through Veronica. And with this solid performance, alam ko malaki talaga tinulong ng mga ganitong exposure sa labas ng bansa upang at least ma-maintain ninyo yung consistency ng mga lips ninyo. Solido talaga ang lakas ng pagkakabuhat and you also led the delegation into winning additional medals dahil yung iba pa mga kasama, lalo na yung isa pa nating weightlifter, si Jane Erasmo, nanalo din ng mga medalya dun sa classic at sa equipped categories at may mga events pa ata na magaganap mamaya. So, sino yung ibang mga lalaban mamaya, Jessa? Ngayon pong araw is si Jane Erasmo po. Siya lang ang maglalaro this day. And the next day is si James C. So, we're hoping na magka-medal si Jane ngayon kasi ang kanyang nakuha lang last time sa equip is bronze medal sa saan nga ulit yun? Sa equip. Yes, sa equip. So, nakakapanghinayang din kasi nasayang yung preparations namin. So, sana ngayon gawin ni Jane lahat, i-push niya, wag siya sumuko talaga, gawin niya lahat kahit na alam niyang walang possibilities na magka-medal siya. Pero all we have to do is to trust ourselves and also ang ating mga coaches kasi sila lang naman ang nakakaalam ng lahat and ng diskarte. So, basta gawin lang natin yung best natin kahit na talagang wala talaga tayong makuha. So, at least we show our work hard for this competition, our preparations for this.
So, Pero si Jane naman po is nakapag-break din naman po ng Mm. record sa Philippine record. Ilan ba yun? Three? Oh, three. okay. Three Philippine record po na break ni Jane. Ayun. So, national record holder nga si Ito Jane. ako sa So, likod mo. what's the next plans for the both of you? Ano ba ang mga asahan natin ng mga competitions sa inaharap? Jessa, ikaw muna. Ano yung mga susunod na competitions? Ano mga upcoming competitions niyong dalawa? Hello? Ano yung mga upcoming competitions niyong dalawa in the nearest future? Hello? Nagyalag ulit. Ganyan talaga pag recorded itong interview natin. May mga bloopers nga. Nawala. Oh, nawala. Mukhang na-bound out. So, ulitin natin ang tanong. Ano ang upcoming competitions nyo? Ano po, sa ngayong November, meron pong laro sa Manila, Equip. Tapos yung sa December is sa Malaysia po, Asian. Same din ba kay Jessa? Opo, sir, sa ngayon, this year, sa November po, which is yung Equip competition, yung National Open and Junior yata yun. Then sa Malaysia naman is, sa December sa Malaysia, Asian siya, so classic din. So matinding preparation din siya kahit na maigsing panahon na lang ulit ang natitira for us. So ayun nga po, yung paghahandaan ulit namin na nalalapit na laban. Last question before we wrap up. Alam ko, nababasa ninyo yung mga comments sa social media na kinakongratulate kayo at moral boost. At alam natin, marami tayong mga kapabaihan na nananalo nga sa powerlifting, nagkaroon ng biggest achievement like sina Lily Garcia, si Anita Coica, Joan Masangkay, Joyce Gail Weboton, at kayong tatlo ni Jane Erasmo. Ano masasabi nyo dahil unti-unti nang nakakilala ang mga kababaihan pagdating sa powerlifting na dati dinodomina ng mga lalaki, male-dominated strength sport. Ngayon, puro mga babae ang nakakuha ng mga medalya sa international scene natin. Jessa, ikaw muna. Ako, ang masasabi ko lang sa ngayon, hindi porket babae ka wala kang kakayanan. So, dahil nga napakita namin na kahit na babae kami, malalakas din kami. So, as sana pumasok din sa isip ng mga kalalakihan na wag nilang mamaliitin ng mga kababaihan dahil meron din kaming lakas na katulad nila, meron din sila. So, ayun lang po yung para sa akin. Si Nika naman. Yun lang din po. Same lang naman po yung sinabi ni Jessa na may kakayanan din naman po kaming mga babae. Ayun. So, siguro na kita mo naman yung mga comments natin alive sa social media upon learning na kayong dalawa ay world champions na sa powerlifting and for sure may pagpatuloy at mauusayan panlalo ang pagsasanay niyo sa mga iba pa mga competitions as you added niya si Nika last year na sa juniors while si Jessa may mga natitirang pagtaon pa sa juniors category and for sure marami tayong aani ng mga medalya and maybe one of these days, makakakuha ka rin kayo ng mga bagong national, Asian, or world records niya patating sa powerlifting. So, congratulations sa inyong dalawa. And before we wrap up, magpo-photo up po muna tayo sa thumbs up and smile. In 3, 2, 1, go! Okay. So, bago tayo magpaalam, baka pwede ninyong ingan ang inyong mga shoutouts, pasasalamat. Kanina nyo dinededicate ang inyong bagong Asian records at mga medals na iuwi ninyo pagbalik ng Pilipinas. Nika, ikaw muna.
Um, Nagpapasalamat po ako kay, syempre, especially kay Tito Eddie Torres, tapos yung coach po namin, si Alan Pahe, dahil nga sobrang sipag din po niya magturo sa amin. Then sa Joe Fong po, then yung sa Philippine Sports Commission, thank you po. Then sa family ko po, thank you. Then yung mga friends ko, mga kaya lahat po ng sumusuporta, dinedicate ko po yung, ano ko po, yung medal ko ngayon kila Edie Torres, tapos kay Coach Alan Pahe. Sa mga katimit din po. Yun Thank lang. you so much. By the way, thank you nga pala kay Sir Eddie Torres sa pag-facilitate sa interview natin sa ating dalawang world champions. Kudos to you at mabuhay ka, Sir Eddie. And thank you, Nika, dahil pinasaya mo ang araw na ito dahil lamang sa sagot na hindi mo maintindihan, no? Yung pagkarinig po kasi namin is, yung narinig naman niya is assessment lang. Yung sa akin naman po, yung ano yung nakuha niyong medal. Kaya yun yung nasagot ko. Talagang enjoy ako dito sa sagot niyo po, syempre. Nakaka-good vibes. Nakaka-good vibes talaga. Jessa, yung shoutouts. All right. Shout out sa aking mga churchmates for praying sa aking competition and also kay Sir Eddie and Alan Paez. So sa pagpupursige po nila sa amin sa pag-iensayo and also for my family dahil they also support me sa labang kong ito all throughout. And sa mga iba pang mga powerlifters na continue nang support sa amin, thank you so much for everyone. And gagawin pa namin ang aming best sa mga susunod po naming mga laban. Praise God, Jessa. And again, Nika, all the best. Jessa, all the best rin sa inyong mararating ninyo sa powerlifting for sure. Magiging inspirado din ang iba pang mga powerlifters sa panibagong tagumpay na natatamo ninyo sa iaarap and balitaan nyo ulit kami sa mga upcoming competitions, lalo na yung mga competitions na sinabi nyo kanina, especially dun sa Malaysia, yung Asian Open at yung December nga. So, again, congratulations. Sana pag-uwi ninyo, tiyak, may Eros welcome na magaganap dahil of course, sila talaga ang mga bagong irang na mga world champions. So please stand by for a moment. Makakasama naman natin ang mga representatives na papuntang China mula naman sa floorballs. Again, Nika and Jessa, it's been a pleasure having you on our program. Hindi ito ang uling pagkakataon na magkausap pero may mga kasunod pa at mas malalo pa nating magbibigay ng good vibes itong ating interview natin in the next coming days. So again, thank you so much to the both of you. Bye-bye po and God bless you. See you around. Bye. Thank you.